Ang ating bayan ay parang isang magandang bahay na unting-unting nasisira kasi nadaya tayo sa materyales. Nakurakot ang pondo. Ganyan din ang epekto ng korupsyon. Dumadami ang mahirap, marami ang naapi dahil sa korupsyon. Gaano nga ba kababoy, kalaki ang eskandalong itasasangkutan ng ating mga minamahal na mababatas? Kamakailan, lumabas ang karimari-maring na balita na 10 bilyong piso ng pork barrel ay napunta sa mga bogus na non-government organization na negosyanteng kuno na si Janet Napoles mula 2006 hanggang 2011. Sangkot dito ang mga senador, kongresista at iba pa. Karamihan dito, mga aliado pa ni Noynoy Aquino. Ito ay sina Ramon Bong Revilla, Edgardo Angara, Juan Ponce Enrile, Risa Ontiveros, Jingo Estrada, Neil Tupas, Bongbong Marcos, Joel Villanueva at Gringo Honasa. Pero ano nga ba ang pork barrel? Bakit nga ba labag sa loob ng ating gobyerno ang pagtanggal nito? Ang Priority Development Assistance Fund, kasama ng iba pang lump sum o pondong kung ano-anong paglalagakan ay mas kilala bilang pork barrel. Isang klase ng pondo ng gobyerno na inilalaan para sa mga lokal na proyekto ng mga mambabatas, mapasenador o mapakongresista. Kongresista, ito ay nagagaling sa puwis ng mga mamamayan. Kahit anong proyekto o aktibidad sa isang komunidad o organisasyon, pwedeng paglaanan ng pork barrel. Sa kahit anong paraan ito pwedeng gamitin. Kahit ilagay ito sa mga ghost projects tulad ng mga grupo ni Napoles o kahit ibulsa nila ito. Hindi ito agad-agad matutunton dahil hindi obligado ang commission audit na sipatin ng pondong ito. Para sa 2014, tinaas pa ng gobyerno ang ilalaan sa pork barrel mula 24.7 billion patungong 27 billion. Ang laki, di ba? Pero walang binatbat yan sa pork barrel ng ating Pangulo. Aabot sa 1 trilyon o halos kalahati ng kabuuang budget para sa 2014 ang pork barrel ni Noynoy. Kabilang dito ang 229 na bilyong special purpose fund na ginagamit para sa special na purpose. Hindi regular, kundi special. Parang halo-halo. Halo-halong kababuyan. Kabilang din dito ang halos 140 bilyong piso para sa program funds na papalaki sa bawat taon. Lahat ito ay walang detalye kung saan nga ba napupunta. At tanging ang Pangulo lamang ang makakapagsabi kung saan at paano ito gagastusin. Kung tutuusin, ang 27 bilyong pisong pondong ito ay kaya magpatayo ng 14,378 classroom, dagdag na 341 tren ng MRT, pagpapamodernisa ng 5 Philippine Orthopedic Center at ng buong Pag-asa. At hindi lang yan. Katambas din lang naman ito ang 14 na beses na taunang kita ng 70 milyong pinakamahirap na Pilipino. Isipin nyo na lang kung paano pa ang 1 trilyon. Kalahati na ng ating national budget. Wow! It's amazing! Sadya nga naman kahindik-hindik ang kakapalan ng mukha ng administrasyon. Sa payag ni Noynoy na Panahon na po upang i-abolish ang PNAF. Wala siyang aktwal na binanggit hinggil sa pagbuwag nito. Mas lalo pa niya itong pinalawig at kinubli sa loob ng pambansang budget. Samantalang safe na safe ang 1 trilyon ni Aquino. In short, ipagpapatuloy nila ang kababuyang ito habang todo-todo sa pagpapatupad ng pagtaas ng singil sa tubig, kuryente, langis, pamasahe, matrikula at iba pa. Teka, ano nga bang nangyari kay Napoles? Mas scripted pa sa script ng video na ito ang kanyang pag-surrender sa Pangulo. Malapit si Napoles kay dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at sinasabing contributor sa kampanya ni Aquino. Diretso kay Noynoy sa pagsuko para raw ligtas sa babuyan. Ano nang nangyari sa 1 trillion ni Aquino at iba pang pork barrel? Aba, sumuko lang si Napoles, nagkalimutan na. Tuwid na daan? Mali. Tayo nga ba ang boss? Maling-mali. Kung walang korap, walang mahirap, hindi lang korap. Pahirap pa ang gobyerno ng Aquino. Well, siguro nga, tinatahak natin ng tuwid na daan. Ngunit ito ay patungong kahirapan. Walang ibang boss si Aquino kundi ang interes ng kanyang kapwa siyendero at malalaking negosyante. Nagmamalinis lamang si Aquino sa ilalim ng slogang tuwid na daan habang kalakhan naman ng mamamayang Pilipino ang ginugutom at pinahihirapan. Ang pork barrel ay nagiging sangkap ng privatisasyon, kawalan ng serbisyong panlipunan at mga proyektong
pagkakakitaan lang nila sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Walang ibang planong Rayming Aquino kundi ibenta ang Pilipinas at mga Pilipino sa mga dayuhan at lokal na negosyanteng kasosyo niya sa PPP. Habang siya, ang kanyang mga lipores, ay patuloy na hihigop ng yaman ng bayan. Papayag ka pa ba magpatuloy ang kalokohang ito? Gugustuhin mo pa bang babuyin tayo ng mga baboy na ito? Ako, hindi. Laylayo ko na sa mga baboy. Tara, sumama na sa pagkilos!